I've said, yan sa flood control, tip of the iceberg yan. So kapag nagsimula na yan, napakaraming ahensya ang dapat linisin, Admar. So, alam mo, sa totoo lang, based on sa aking mga pag-aaral, no? Based sa aking, as an economist, kung titingnan mo yan yung panahon or amount of time na kinakailangan para linisin yung ating gobyerno, Admar, I think it may take several administrations. No? I mean, Marcos Jr., 2.5 years na lang siya sa pwesto. I think he can do very little. Lame duck na yan si Marcos Jr. Yung paglilinis ng gobyerno, hindi lang siya whole of nation approach. Actually, I like it when people say it's a whole of nation approach because it's really true. It's a whole of nation approach. But then it's also multi-administration. So yung paglilinis ng gobyerno, dapat yan tuloy-tuloy. Yan naman na example, Admar, ha? Noong panahon ni FPRRD, di ba meron yung Presidential parang Corruption Commission, yung kay dating Secretary Belica. Meron yan siyang opisina dyan na they're in charge of fighting graft and corruption. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Yun yung una niyang ginurbor, yung agency na yun. So kumbaga, if we are really serious, in cleaning the government, dapat yung efforts mo to curb graft and corruption, continuing yan. Di ba nga pinangako ni Marcos Jr. during the campaign, pagpapatuloy niya yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, ni dating FPRRD. Anong ginawa niya? Unang-una niyang ginurbor yung Corruption Commission ni Secretary Belica. So, kumbaga makikita mo kagad na hindi niya tinuloy. So, as I've said, para maging successful ang anti-corruption efforts ng isang gobyerno, whole of nation approach is not enough. You need to have multi-administration. Dapat yan, dapat pa nga dyan, Admar, intergenerational yan. Tuloy-tuloy yan across generations. Meron tayong presidente, pinutol yun. Tamo, ito nangyari. Look at what happened. Kahit ba, Doc, na itong napag-uusapan natin na korupsyon, ay dito pa lang ito sa flood control, ha? Halos karamihan talaga dito ay sa flood control. Kumbaga, wala itong direkta sa ating, alam mo yung sa ekonomiya natin ng mga agency, DPWH na pa ito, Doc. Kumbaga, magiging sa kabuuan na ba ng pamahalaan, madudungisan na, kahit na flood control project anomaly pa lang ang nabubulgar dito? Alam mo, Admar, yung estado ng korupsyon sa ating bansa, it is well known. Simply because, if we go by, as an economist, I use data, backing up my claims. Kung makikita mo yung corruption perceptions index natin, palagi tayong mababa. So ibig sabihin, ang perception sa ating bansa ay talagang corrupt. Itong nangyayari ngayon sa kaso ng flood control, I think mas lalo pa nitong mapapalala yung perception. Here's why. Itong sa kaso ng flood control, mga kababayan, is just the tip of the iceberg. Just imagine, flood control pa lang yan. Wala pa yung mga ibang mga projects ng gobyerno, sa mga iba't ibang ahensya. Just DPWH alone. Wala pa tayo sa ibang ahensya. Just imagine, if not lumabas yan sa mga ibang ahensya. I mean, I'm just wondering, Admar, when all of this is said and done, pagka nagsimula na mag-prosecute, mag-file ng mga kaso, we would need a lot of prosecutors. We will need a lot of lawyers, a lot of judges, para mapabilis na itong proseso ng hustisya sa ating bansa. Kasi alam mo, the more na tumatagal yung kaso ng prosecution, the more na nagkakaroon ng reputational effect sa isang bansa. Tumawad sa kaso ng PIDA, it took more than 10 years bago nagkaroon ng paghatol dun sa mga personalidad. We don't know kung gaano katagal ito magiging pagdinig sa mga kaso related to flood control. Pero the thing is, the longer na tumatagal yung mga kaso na yan, the more na lumalala yung reputasyon ng ating bansa. So I think kailangan din gawin nila dyan is kailangan talaga may makulong, kailangan may accountable dyan as soon as possible. Kasi the more na tumatagal yan, our reputation really takes a hit. And of course, our reputation affects the decision of foreign investors.
Opo, at sa tingin nga ng Estados Unidos, hindi nga itong korupsyon na ito ng DPWH ang kanilang kumbaga napuna. Iba pang ahensya ng gobyerno ito, yung Bureau of Customs po, Doc, doon sa latest nila na report na kumbaga kung meron silang ganitong klase ng mga information na nakukuha, malawak na ang nagiging korupsyon dito sa ating bansa. Hindi pa nga natatouch ngayon ang issue na yan, Doc, no? Unti-unti nang natatouch yung sa farm to market road, which is infra pa rin yan, no? Nababanggit yung iba pang mga sa mga kalsada, mga cat's eye, under pa rin sa DPWH, pero sa ibang mga ahensya, like dyan sa Bureau of Customs, sa BIR, sa iba pa, hindi pa nababanggit nga, Doc. Alam mo, Admar, it's good you brought this up. Take the case of agriculture as an example. If you remember, nagkaroon di ba ng issue about dun sa pagmamanipulate ng prices ng bigas, kumbaga bumababa na yung presyo sa pandaigdigang pamilihan, pero yung imported rice sa bansa, hindi pa rin bumababa ang presyo. And then sabi nila, hahabulin nila yung mga smugglers, yung mga traders. Up to now, has there been any smuggler, any big-time trader, unscrupulous trader, pag hindi man lahat ng trader masama, yung mga unscrupulous lang, has there been any of these people na na-prosecute at napakulong? Nothing. Di ba? So, as I've said, yan sa flood control, tip of the iceberg yan. So, kapag nagsimula na yan, napakaraming ahensya ang dapat linisin, Admar. So, alam mo, sa totoo lang, based on sa aking pag-aaral, no? Based sa aking, as an economist, kung titingnan mo yan yung panahon or amount of time na kinakailangan para linisin yung ating gobyerno, Admar, I think it may take several administrations. No? I mean, Marcos Jr., 2.5 years na lang siya sa pwesto. I think he can do very little. Lame duck na yan si Marcos Jr. Yung paglilinis ng gobyerno, hindi lang siya whole of nation approach. Actually, I like it when people say it's a whole of nation approach because it's really true. It's a whole of nation approach. But then it's also multi-administration. So yung paglilinis ng gobyerno, dapat yan tuloy-tuloy. Yan naman na example, Admar, ha? Noong panahon ni FPRRD, di ba meron yung Presidential parang Corruption Commission, yung kay dating Secretary Belica. Meron yan siyang opisina dyan na they're in charge of fighting graft and corruption. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Yun yung una niyang ginurbor. Yung agency na yun. So kumbaga, if we are really serious, in cleaning the government, dapat yung efforts mo to curb graft and corruption, continuing yan. Di ba nga pinangako ni Marcos Jr. during the campaign, pagpapatuloy niya yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, ni dating FPRRD. Anong ginawa niya? Unang-una niyang ginurbor yung Corruption Commission ni Secretary Belica. So, kumbaga, makikita mo kagad na hindi niya tinuloy. So, as I've said, para maging successful ang anti-corruption efforts ng isang gobyerno, whole of nation approach is not enough. You need to have multi-administration. Dapat yan, dapat pa nga dyan, Admar, intergenerational yan. Tuloy-tuloy yan across generations. Meron tayong presidente, pinutol yun. Kaya tamo, ito nangyari. Look at what happened. Opo. Doc, dito naman po sa possible effect, no? Sa pagpapalit po ng mga opisyal, lalo na dun sa mga ahensya na nakatutok din sa atin pong ekonomiya. May epekto po ba yan? Kasi recently lang, yung DBM, pati yung sa Department of Finance, naging executive secretary, yung sa iba pa na nagkakaroon ng palitan. Makaka-apekto po ba ito, Doc? For sure, yes. That shows yung weakness ni Marcos Jr. Yung weakness niya, nagmamanifest yan doon sa kanyang gabinete. Nagiging, weak yung gabinete. Kita mo ha, may mga ibang portfolios dyan na ang dami ng ibang mga naging secretary. Sa kaso ng PCO, that is an example. And then now we have, of course, there's DepEd because of the rift between the Vice President
and Marcos Jr., former Speaker Romualdez. And then now you have DBM, you have the executive secretary. How many executive secretaries has he had already? Right? So you will see na sa kaso pa ng DPWH, of course. So maraming mga ahensya dyan na nagkakaroon ng balasahan. The frequent balasahan, so frequent shuffling of cabinets indicate uncertainty. And that uncertainty feeds again into investor sentiment. Kasi kapag ka nagbabago ka ng liderato sa mga ahensya, siyempre nagkakaroon din ng pagbabago ng polisiya, nagkakaroon ng pagbabago ng approaches, and it adds to uncertainty. So lalong-lalo na sa kaso ng economic team. So for example, sa kaso ng finance department, no, so nagkaroon ng bagong finance secretary, that may affect, that may translate to investor sentiment sa DBM. No? So kumbaga, makikita natin na itong nangyayaring nito na balasahan sa gabinete, that is an indication of the weakness of the president. So yung kahinaan mo. And the weakness is showing. No? Kasi kung matatag yan kung ano yung presidente natin, kumbaga firm, hindi mo makikitang ganyan ka-frequent ang balasahan at no? So kumbaga makikita natin na talagang there is something going on. As I've said, the house is on fire. If the house is not on fire, you won't see that kind of shuffling in the cabinet. And still they pretend, admire, that the house is not on fire, when in fact it is. Dito naman po sa pinagmamalaki ngayon ng ating gobyerno na meron pong inalis ang Estados Unidos na taripa, 19% na taripa ng ilang mga agri-products sa Pilipinas. Gaano naman po kalaki ito na maiaambag sa pagsigla ng ating ekonomiya o magdidepende pa rin ito sa volume ng ating ipapadala doon po sa ibayong dagat? Okay. So ang maganda yan doon sa mga sektor na nag-export papuntang Estados Unidos. So specific sectors dyan, yung sa kaso ng coconut, sa mga nag-export ng desiccated coconut, yung nag-export ng mga copra, yung mga coconut oil, okay sila dyan. Kasi malaking demand ang US in terms of coconut oils and extracts and products. Malaking demand yan. Pero Adma, may mas malaking sektor na hanggang sa ngayon, hindi natin alam kung ano mangyayari, which is yung electronics. Kasi yung electronic sector, Adma, hindi yan kasali dun sa zero reciprocal tariffs ng Estados Unidos. Nasa 19% pa rin yata, 19%. So, kumbaga, yan ang kailangan lakarin nila ng mabuti kasi ang daming manggagawa dyan. Ang laking sektor din sa ating bansa. And in fact, that is the biggest among the different products na in-export natin pa US. That is the biggest, which is electronics. At hindi siya saklaw ng zero reciprocal tariffs. So that is still something to be negotiated. Now, insofar as yung mga prutas, kasi the usual sinasabi nila dyan, yung saging, yung mga mangga, look, marami tayong kababayan na nanonood na nasa Estados Unidos. Pumunta kayo sa inyong grocery, you will see where do the American economy gets their bananas. They get it from Latin America kasi yun ang malapit. So kumbaga sa kaso natin, bagamat welcome development ito dun sa mga nag-export ng prutas, pero hindi talaga sila dito makikinabang ng husto kasi may mas malapit na market na pinapubuhaan ang Estados Unidos. Now, anong dapat din gawin ng gobyerno? Well, we need to diversify our market. Adma, nabanggit mo nga kanina na kasi nga malaki yung volume of trade sa US, baka pwede tayo mag-explore din ng other markets. Di ba? China is just next door, the biggest market in the world. Inaaway natin ang China. Look at kung anong kinahinatnan ng ating bansa. We should explore other markets. Hindi lang tayo dapat mag-rely sa Estados Unidos. Hindi reliable na partner ang Estados Unidos, mga kababayan. They're not good. They're not a reliable partner. Kita mo na lang, Admar, itong nagkaroon ng mga dilubyo dyan sa Pilipinas. Ilang bagyo yung dumaan. Nasaan na yung mga EDCA sites? Where were the Americans? Were they helping? I mean, from what I knew, it was the Chinese who helped us first. Kagaya ng pandemic. It was the Chinese. Silang unang tumulong sa atin. So, kumbaga, the Americans are never a reliable partner. Manggagamit lang yan ng US. They're just gonna use the Philippines, mga kababayan. Kaya dapat ang gagawin dyan, mag-diversify tayo, maghanap tayo ng mga bagong partner
para kung magkaroon man ng pagbabago sa pulisiya sa Estados Unidos, hindi tayo maaapektuhan ng sobra-sobra.